This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Meron ka bang taong nahihirapan kang patawarin? O baka ikaw mismo ang naghahangad ng kapatawaran? Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang biyaya mula sa Diyos, ang pagpapatawad. Hindi ito madali, pero ito ang susi ng tunay na kalayaan at kapayapaan. Ako si Brother Dave at welcome sa ating podcast ngayong araw na ito. Mababasa natin sa Efeso chapter 4 verse 32. Maging mabait kayo sa isa't isa, mahabagin at mapagpatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ni Kristo. Ang pagpapatawad ay hindi lamang isang utos, kundi isang biyaya. Kapag pinapatawad natin ang iba, hindi lang sila ang napapalaya, kundi tayo rin. Maraming tao ang nabubuhay sa bigat ng galit at hinanakit. Pero tandaan natin, ang hindi pagpapatawad ay parang lason na iniinom natin habang umaasa ang iba ang mamamatay. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang nakakalimot tayo, kundi pinipili nating hindi na hayaang sirain ng nakaraan ang ating kinabukasan. May isang anak na lalaki na lumaki sa isang maliit na baryo. Bata pa lang siya, iniwan na sila ng kanyang ina. Isang gabing umuulan habang naghihintay silang magkapatid sa ilalim ng bubong na tumutulo. Umaasa pa rin siyang babalik ang ina nila. Ngunit hindi na ito dumating. Lumaki siyang matatag sa panlabas, ngunit sa loob-loob niya, wasak ang puso. Habang siya'y tumatanda, natutunan niya ang magpatawad sa tulong ng Diyos. Isang araw, isinulat niya ang kanyang damdamin sa isang liham, hindi para ipadala, kundi para palayain ang sarili. Ganito ang nilalaman ng kanyang sulat. Mahal kong nanay, matagal ko nang gustong sabihin ito, pero hindi ko magawa noon. Galit na galit ako sa iyo dahil iniwan mo kami noong bata pa ako. Lumaki akong puno ng tanong at sakit. Naalala ko pa ang gabing umuulan nang malakas at hinihintay ka naming umuwi, pero hindi ka na bumalik. Simula noon, natutunan kong magpakatatag, pero sa loob-loob ko wasak ako. Habang lumalapit ako sa Diyos, natutunan kong ang pagpapatawad ay hindi para sa nakasakit, kundi para sa akin. Kaya ngayon, pinapatawad na kita, hindi dahil madali, kundi dahil mahal ako ng Diyos at pinapatawad niya ako. Sana balang araw, magkita tayo at magsimula muli. Ang iyong anak. At mula sa araw na iyon, ang anak ay naging malaya. Hindi dahil nakalimutan niya ang sakit, kundi dahil pinili niyang mahalin gaya ng pagmamahal sa kanya ng Diyos at sa kanyang puso. Nagsimula ang isang bagong kabanata, hindi ng galit, kundi ng biyaya. Ang pagpapatawad, mga kapatid, ay hindi laging madali, pero ito ay biyaya na nagbibigay ng kapayapaan. Kapag pinili nating magpatawad, pinipili nating maging malaya. Ang Diyos ang unang nagpapatawad sa atin. Kaya't gaya rin niya, piliin natin na magpatawad sa iba. Mga kapatid, tandaan natin, ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, kundi lakas ng galing sa Diyos. Kung pinapatawad ka ng Diyos sa lahat ng iyong kasalanan, kaya mo ring magpatawad. Salamat sa pakikinig. Kung ikaw ay na-bless,
i-share po natin ang ating natutunan at i-follow or i-like and subscribe ang ating podcast para sa mas marami pang pag-aaral ng salita ng Diyos. Hanggang sa muli, ako si Brother Dave na nagsasabing piliin natin ang pagpapatawad, piliin natin ang kapayapaan, pagpalain po tayo ng ating Ama sa Langit.